is a sacrament that is an open table for all. Happy Pride, mga mahal. Bakit siya siya naghahati ng Holy Bread? Alam ko, isa na din akong LGBT. Pero nilulugar ko naman sa dapat paglugaran ng sarili ko. Pati pare dapat ang naghahati sa Holy Bread. Hello mga stories. Okay. Akala nyo, tahimik lang. Akala nyo, tapos na ang ingay. Akala natin, akala nyo lang yun. Okay? Kasi, ito na naman tayo. Dahil muling niyanig ang social media ng isang pangalang hindi na nawala sa listahan ng kontrobersyal. Walang iba kundi si Puraluca Vega. Ito ang latest, mga stories. Hindi na siya basta rumarampa. Nasa loob siya ng simbahan at may hawak na sakramento. Mga stories, ano ba ito nagaganap? Totoo bang reclaiming space ito? O sadyat lang talagang provocative ang eksena to, no? Bakit tahimik ang CBCT? May plot twist ba rito, no? Well, huwag tayong kukurap, no? Pag-usapan natin bawat ng mga detalye dito sa aking channel mga stories. Ngayon, babasahin natin, pakinggan ito, okay? Galing ito sa Publico FB page, okay? Ito sabi niya, Puraluca joins Pride worship service. Drag artist Puraluca Vega has once again become a center of the online discussion after leading the sacrament of communion during a Pride service at Open Table Metropolitan Community Church in San Juan City. Yung post shared by the church shows Vega actively participating in the service held on June 14. So, ngayon, recently lang to as a recording, no? At ito yung mismong caption ng Open Table NCC. So, Metropolitan Community Church yun, okay? So today is a very special day because we are joined by Puraluca to celebrate, to serve communion with us. This is reclaiming our space as queer people and as a marginalized community because the Eucharist is a sacrament that is an open table for all. Happy Pride, mga mahal. So, ngayon mga stories, no? Siyempre, hindi pa pauli yung mga netizens, no? Pero bago lang nila ito, tingnan natin yung mga picture na ito. Okay? As you can see, no, may mga nahawak yung yung parang nag-Eucharist, parang gano'n. Tapos, tinan mo na, namimigay, yung parang body of Christ, ganito, ganyan, di ba? Ngayon, napakita, tapos parang katabi pa niya si Father, okay? Yung parang magmimisa, di ba? Sabi niya. So, ayun, ayan siya, niya, okay. Iyan lang naman yung mga several pictures ko dyan. Ngayon, pupunta na tayo sa, sa mga comment sections, no? Tingnan natin, no? Mga reaction nila, no? Kung talagang nagpapausap sa mga comment sections. Ito, sabi niya dito, bakit siya siya naghahati ng Holy Bread? Alam ko, isa na din akong LGBT. Pero nilulugar ko naman sa dapat paglugaran ng sarili ko. Pati pare dapat ang naghahati sa Holy Bread. At hindi basta-basta civilians lang. Diyos mio, kaya nababastos ang ilang LGBT dahil ayaw nila ilugar na dapat ilugar yung sarili nila. Yung ginagawa niya, lumalagpas na siya sa boundaries. Para sa akin, harapang pambabastos niya sa sakramento. Ito naman yung isa, no? Anong Christian denomination? Satanism niya. Ito, ganito kay Sherry, sabi niya, dapat si Father Flavio ang kinabihan niya. Yeah. And yung mga ganyan lang, no, mga comments dito, no. Pero in the rest, no, medyo negative na yun, hindi ko babasahin, no. Medyo yun.
brother. Hindi ko man sinasabi na ano yun na kinakampi ko dito. Pero as long as ito'y sa aking channel dito ay ayoko kasi mabahira at baka madali tayo sa community guidelines. Kaya hindi ko sinasama yun. Okay? So, ngayon mga stories, i-himay natin itong itong issue na to tungkol dito sa topic nito. Itong isa analysis. Ang plot, unang-una, tingin pa lang marami na ang nag-alburuto. Bakit inayaan ng simbahan? Bakit nakapasok si Pura Luca sa altar? Pero ito yung kailangan malaman ng lahat, no? Hindi ito, katolikong simbahan. Ang Open Table MCC o Metropolitan Community Church ay hindi sakop ng Vatican. Okay? Hindi sakop ng Pope, no? At lalong hindi sakop ng CBCP. Diba? Kaya pina-check ko muna sa CBCP, wala silang statement doon. Kasi sila ay isang independent denomination na ang advokasya ay inclusion. So, sa mga nagtatag ng CBCP, no, sa maling pinto kayo kumatok, mga guys, di ba? Hindi doon, okay? Walang magagawa ng CBCP dyan, no? Dahil hindi nila teritoryo yun, okay? Tapos ito, alam nating lahat ng mga, na si Pura Luca ay may bad record, di ba? Na nasa mata ng maraming religious groups, no? Dahil sa naming issue noon, ng 2023, di ba? So, bakit siya ang kinuha ng Open Table MCC para mag-communion, di ba? Tapos, ang sa akin lang, no, ito ay isang intentional statement, no? Ito ay parang sabihin, kahit isuka kayo ng mainstream religions, dito sa amin, welcome kayo, di ba? Pero, ang tanong kasi dito, wise move ba ito? Di ba? Well, ang aking opinion ko dito, medyo delikado. Okay? Medyo delikado dito. Bakit? Kasi kung ang layunin mo ay pag-isahin ang mga tao na hihingi na respeto para sa LGBTQ UIA plus, no? Bakit mo gagamitin ng isang tao na polarizing o sobrang controversial? Diba? Para ka na rin nagbuhos ng gasol sa apoy. Diba? Alam nilang magiging viral to. Okay? Alam nilang maraming magagalit. So, ang dating sa publiko ay provocation. Parang sinasadya ba? Okay? So, ang ko dito, no, reality check, no, sa mga larawan, makikita mong seryoso si Pura Luca dito, no? Nakasuot na gown, naka-gloves, hawak ng tinapay, di ba? Para sa mga kasama niya sa church na yan, no? Banal yan. Pero para sa labas, mukhang itong performance art, no? At sa loob ng simbahan ay doon makakabanggaan ng faith at public image. So, mga stories, no, ang payo ko dito, no, wag basta-basta nagpapadala sa headline. Number one is check the church, no? Check the church. Alamin kung anong simbahan yan bago mag-comment ng satanista, no? May kalayaan ng religion sa Pilipinas. At bawat church, no, ay may sariling rules. Okay? Number two, pangalawa, no, the power of symbolism. Pura Luca has the right to practice his faith. Okay? Pero bilang public figure, no, dapat alam niya na ang bawat galaw niya sa altar, no, ay may katumbas na bagyo sa social media. Diba? Pangatlo, yung sa respeto. Kung gusto nating respetuhin yung paniniwala natin, no, kailangan natin itindihin na may mga grupo iba ang paniniwala sa atin. Diba? Hindi mo kailangan sumang-ayon. Pero kailangan mo malaman ang context bago ka mag-rage quit sa Facebook, diba? So, ang Open Table MCC o Metropolitan Community Church, no, ay may sariling pamamalakan. Okay? Kung gusto nilang
pasamahin si Puraloka sa communion, no? Karapatan nila yan sa loob ng 4 na sulok ng simbahan nila. Pero sa korte ng public opinion, good luck na lang. Okay? Dahil siguradong hahaba pa tong usapan na ito. So, ngayon, mga stories, so, sa tingin nyo ba ay reclaiming space lang ito o sadyang cloud chasing, pambabastos na naman? Okay? Ano masasabi nyo? Pati communion ay kasama na sa drug artist event, no? Comment down na lang sa baba at gaya ko lang, lagi ko sinasabi, no? Keep it civil and keep it smart. Okay? Kung gusto nyo ng ganitong usapan natin online, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a great never stories. Bye!